Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Minsan pa kayo po ay aming wini-welcome sa programang City of Transformation na hatid sa atin ng Kabuyaw on Air. Ako po si Pastor Dave Javier ng Jesus is Lord Church Southville ay bumabati po of course sa ating mga teachers. And by the way, ito pong ating pagpasok sa buwan ng October. Tayo po ay may temang October Praise. Kaya napakaganda na sa araw na ito, kayo lamang po ay tumutok, hindi lamang sa programa ng City of Transformation, kundi sa lahat ng programa na isinasahing papawid dito sa Kabuyaw on Air. At sa umagang ito, dahil nga tayo ay may pagbibigay ng ating pagbati sa ating mga guro all over the Philippines and all over the world, ay nais din nating itema ang ating pag-uusapan sa isang dakilang guro na alam naman natin, kilala natin siya bilang Diyos, kilala din natin siya bilang tagapagligtas. Pero sa araw na ito, in celebration of our Teacher's Day, kasi sabi nga ng Bible, let us give honor to those honor is due. At dahil nga araw po na ito ng mga guro, maganda din naman na pag-usapan natin, kumusta si Jesus? Hindi lamang Panginoon, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi isa ring dakilang guro. May isang nagsulat, ang pangalan niya ay William A. Ward sa kanyang Progress Magazine noong December 23, 1992. And ganito ang kanyang mga sinabi. The mediocre teachers tells, no? Yun daw mga mediocre teachers, they only tells, while the good teachers explain, no? The superior teacher demonstrates, but the great teacher, which is our topic for today, inspires. Kaya dito sa programang City of Transformation, we do not only inspires, but eventually, we transforms. Kaya tayo po ay mag-aral, no? Si Jesus as the great teacher, bakit ba siya tinaguri ang hindi lamang good teacher? Actually, universally, ay kilala siya bilang good teacher, pero sa araw na ito, gusto nating bigyan diin na siya ay great at isang dakilang guro. Imagine niyo po, no, sa kanyang pagiging guro, not only kagaya natin ngayon, no, na tayo ay equipped ng mga social media, no, ng technical, kagaya nitong napapanood nyo ngayon, dito sa Kabuyaw on Air, sa Facebook page na ito, wherein pwede nating i-broadcast, no, ang ating mga katuruan. Pero imagine si Jesus Christ, wala siyang gamit na anumang platforms, ni wala nga siyang mga sound system na kagaya ng nakikita natin, no, sa kapanahunan natin. But na ibigay pa rin niya ang mga dakilang mensahe sa mga tao. Not only sa mga adult, not only sa mga sabihin nating elderly, but sa lahat ng aspeto, edad, o anumang gulang ng mga listeners niya. And mind you, no po, dito po sa ating pagtatalakay, makikita natin how did he do it, no? Nakapagbigay pa rin siya ng mga dakilang mga parables, stories, no, mga mensahe, despite and in spite, no po, na wala siyang mga tinatawag nating aid o tulong ng mga visuals, no? Ang mga guro, alam ko, nagiging effective ang ating pagtuturo kapag gumagamit tayo ng mga visuals, because generally, ang lahat ng tao, ang mga estudyante, particularly, maging tayo po, no, mga nakakapanood po ng City of Transformation program na ito, alam ko po, mas madali po tayong nahahatira ng mensahe kapag may nakikita tayo. Opo, tama po, at alam natin na ito pong mensahe ay nagbibigay sa atin hindi lamang ng kaalaman, kasi alam niyo po, ang mga teachers po, they usually inform us, they usually instruct us, no po. Ito po yung mga bagay na ginagawa nila. But when we speak about the Lord Jesus Christ, nung siya po ay nasa earthly ministry, makikita natin na siya ay hindi lamang nagturo, kundi nag-impluwensya at nagdulot ito ng magandang pagbabago by using, ito po ang aking ibabahagi sa inyo, memorable stories as well as parables. Sige, magsimula na po tayo, no? Speaking of parables, may mga ilang bagay po akong ibabahagi sa umagang ito para bigyan natin ng diin
ang ating pagdiriwang ng Teacher's Day at kayo nga po na mga nanonood, marahil hindi man po kayo teacher, no? Kayo man marahil ay magulang o kayo ay mga tita, titos, mga guardian, no? By the way, ang Kabuyaw on Air ay nagbibigay sa atin ng mga mensaheng positibo. Kung mapapansin natin ang mga awitin na napakinggan natin kanina at ang mga awitin na napapanood natin o kaya ay mga mensahe nito, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kailangan po ng hindi lamang ng mga Kabuyenyo o lahat ng tao sa buong mundo ang pag-asang dinudulot. Kaya napakahalaga po ang mensahe. At speaking of messages, ang ating Panginoong Yesus ay gumagamit ng mga talinhaga. Minsan may isang taong nagtanong sa kanya, Lord Jesus, why are you using parables? Kasi po ang paggamit ng mga talinhaga ay nagbibigay sa tao upang mag-isip. Ito ay nagbibigay at naglalayon, nagtutulak sa isang tao upang saliksikin niya ang kanyang sarili. So, isang bagay po na makikita natin sa style, bakit tinawag si Jesus na dakilang guro ay ang paggamit nga niya ng mga talinhaga. Isa pong halimbawa ng kanyang talinhaga ay ang story of the sower. I know some of us ay familiar, no? Written po ito sa Gospel of Mark chapter 13. Hindi na po natin mababasa, pero ito po ay pumapatungkol sa the story or the parable of the sowers. Meron daw pong isang maghahasik na naghasik ng apat na uri ng binhi. Opo, the 4 kinds of seeds na inihasik. At dito makikita natin nang kinukwento ito ng ating Panginoong Yesus, hindi alam ng kanyang mga audience. Hindi lingid sa kaalaman ng kanyang mga tagapakinig na ito po ay pumapatungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang puso. May 4 na klase ng puso na nais ko rin po sa inyong ibahagi na marahil mahalaga na makita natin, no? Yung unang inihasig by the waysides, no, sa tabing daan, yung pong nakita natin doon na may dumaan pong ibon at ito po ay kanyang tinuka. So meaning to say, hindi po ito lumago. Yan po yung unang natanim. Pangalawa, doon sa mabato o stony, no? Ito po ay sabihin natin, wala naman pong binhi na mabubuhay sa bato. O kung meron man, accidentally, nagkaroon ng konting lupa, pero hindi po nagtatagal. Yung pangatlo, doon sa madawag o yung tinatawag nating matinik. At alam natin, ito po ay hindi rin basta ganoon makakapamunga. Now, ito pong focus ni Jesus Christ doon sa ika-4 na binhi na nahasik. Ito po yung nahasik sa mabuti at matabang lupa. At ito po ay pumapatungkol, kung mapapansin nyo, yung 4 na uri daw ng buto na ginamit na yon na itinanim ay pumapatungkol sa ating uri ng mga puso. Marahil ang puso natin ay kahit makarinig na salita ng Diyos, baka po kayo nanonood, naglalaba po kayo, okay lang din naman po yan. Basta dapat maunawaan po natin ang mensaheng inihahatid sa programang City of Transformation. Kasi nga po, dapat ang puso natin ay nakakaunawa. Pangalawa, makikita natin doon sa stony heart na yon, yung mga hindi tumimo, no? Yung mensahe, minsan nabe-bless tayo. At the end of the program, at the end of yung mga na-attend nating mga inspirational messages, blessed na blessed tayo. Pero pagdating na natin sa bahay, hindi naman tumitimo, no? At minsan yung stony o yung tinatawag na thorny heart, no, yung natanim doon sa madawag o sa mga may mga tinik, yung po yung mga taong abala sa mundong ito, no? Kalahati ay gustong mapagpala, kalahati ay gustong mamuhay sa mundong ito. Pero ang tinutukoy ng Panginoong Yesus, na nais ko rin pong ibahagi sa maikling mensaheng ito, ay magkaroon po tayo ng matabang puso. Isang pusong handang hindi lamang makinig, kundi magsagawa ng mga mensaheng ito. Yun po yung parable of the sower. Pangalawa, as a great teacher, gumamit din po ng isang talinhaga ang Panginoon patungkol sa talento, no? Yung talents, no? Jesus told the story of the talents. Yun daw isa, binigyan ng 5, no? Yung isa naman, binigyan ng 2, at yung pangatlo ay binigyan niya ng 1 talento. Now, anong ginawa? Nung umalis na yung kanilang amo, sabi nila,
ipagkalakal nyo ang mga talentong iyan. At nung bumalik, yung unang binigyan ng 5, tumubo ng doble. Yung binigyan na pangalawa na 2 talento, nagkaroon din ng tinatawag na pagtubo. Pero yung isa ay ibinaon niya sa lupa. No? At dito natin makikita anong hatid ng parable of the talents. Bawat isa sa atin daw po ay dapat may responsibilidad na maging katiwala sa lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon. Mga kabuyenyo, mga nanonood po sa programang City of Transformation, wala pong tao o nilikha ang Diyos na hindi binigyan ng talento. Ang tanong nga lang po is, anong ginagawa mo sa bagay na binigay sa iyo ng Panginoon? Kanina nakita natin yung mga umaawit dito, no? Because God has given them the talents to sing, no? Hindi naman siguro lahat nakakakanta sa Kabuyaw on Air. Some of us ay pangbanyo lang, no? Pero anong ginagawa mo, no, sa iyong talento? Dapat, kagaya ng ine-expect ng Panginoon, maging responsibilidad natin na gamitin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos at para may mapagpala ding iba. Yan po ang hatid ng the parable of the talents. Pangatlo, the parable of the Pharisee and the tax collector. Ano ang mapupulot natin ditong aral? Sabi ko nga po sa inyo, si Jesus, being a great teacher, gumamit po siya ng mga talinhaga upang makita natin yung storya ng Pariseo at ng tax collector, di ba? 2 uri ng tao ang gusto ng Diyos na matutunan natin dito. Tayo po, meron pong 2 uri ng taong nabubuhay. Yes, kung ikaw ay isang kabuyenyo, sana sa 2 uri ng taong ito, nandun ka sa pangalawa. Dahil yung una, siya po yung Pharisee, no, na talagang meron siyang self-righteous. Sinasabi niya na matuwid siya ay laging nagpe-prayer and fasting, siya ay laging pumupunta sa templo, tila baga, parang sinasabi niya, siya na lang ang magaling o proud sa sarili niya, no? Pero yung tax collector, from the beginning na nakita siya ng Panginoong Yesus, ayon sa talinhaga, dinadagukan niya yung sarili niya. Sinasabi niyang hindi siya karapat-dapat sapagkat we learn mula sa ating great teacher, si Jesus Christ, sa parable na ito about the pride nung isa vis-a-vis doon sa humility naman nung isa. Kapatid, mga magulang ko na mga nakikinig dito sa City of Transformation program na ito, in celebration ng ating Teacher's Day, alin po tayo sa dalawa? Yung proud o yung humble? Ito po ang aking panalangin ng mga programa dito sa Kabuyaw on Air ay magbigay sa atin ng isang responsibilidad na dapat tayo laging mapagpakumbaba. Okay? Let's go to the next. This time, this is the parable of the rich fool. Ito siguro, without any, sabihin nating favoritism, isa sa madalas ko pong naibabahagi ito yung talinhaga nitong tinatawag na, excuse me for the term, hangal na mayaman. Why? Tinawag siyang rich fool? Kasi ito po ay isang istorya na yun daw pong mayaman, para praising, para hindi po tayo magtagal. Ano po? Ay napakasobrang yaman ito. At dahil sa kayamanan niya, inisip niyang gibain uli yung kanyang kamalig at magtayo pa ng mas malaki. Dumating pa rin ang pagkakataong lumaki pa rin ang lumaki ang kanyang kayamanan at kinakailangan na naman niyang gibain. Pero minsan sinabi sa kanyang panaginip doon sa talinhaga, hangal sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Marami po sa atin, mga kabuyenyo, no, mga taga-subaybay ng City of Transformation over Kabuyaw on Air. Marahil ubod tayo ng yaman, pero nais ko pong ipaalala sa bawat isa, no, ang sinasabi ng Marcos chapter 8, verse 36. Sabi doon ng Panginoong Yesus, what shall it profit a man if he gain the whole world? Makamit man daw niya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. O maging ikaw man ang pinakamayaman at halos wala ng paglagyan ang kayamanan mo sa dami. Pero ang hindi mo alam, ang iyo namang kaisa-isang buhay or kaluluwa ay mapapahamak. Nais po naming ihatid sa inyo po sa programang ito ng City of Transformation na nais ng Diyos, yes, nais niyang mapagpala tayong lahat. Hindi siya against sa pagpala o magkaroon tayo ng mga kayamanan, pero ang hindi po maganda dito is manangan tayo at mahalin natin ang kayamanang ito.
Dapat sa oras na ito, lalo na sa panahon ng pandemya, hindi material na bagay ang mahalaga lang sa ating lahat. I'm not saying hindi mahalaga ang material na bagay, pero in terms of priorities, we must seek ye first the kingdom of God at ang kanyang katuwiran. Ito po ang ating unahin, sapagkat kapag meron tayo nito, kapag may koneksyon na tayo sa Diyos, ang lahat ng pagpapala daw ay idaragdag lang sa atin ng Panginoon. Kaya napakaganda ng parable of the rich fool, no? One selfishly, no, na talagang sa laki ng kanyang kayamanan, sa kanyang sarili, parang walang sinabi sa parable na nag-isip siyang tumulong sa iba, no? Parang hindi nabanggit na ibahagi niya sa iba o dagdagan ng ating ayuda o mga benepisyo, no? Pero that night, nakakagulat. Sabi ng kanyang panaginip, ngayon ay babawian ka ng buhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kapwa ko kabuyenyo at naaabot po ng mensaheng ito dito sa programang City of Transformation na ating laging napapanood every Monday at Friday at sa lahat po ng mga programang inihahatid sa Kabuyaw On Air. Nais po naming sabihin sa inyo, we only have one life. Lahat po tayo, mayaman, may edukasyon o wala, mahirap, o tayo man po'y nakatira sa magagandang tahanan o wala tayong tahanan. Pare-pareho po tayong may isang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang tanong po, ito po ba ay naipagkatiwala na natin sa ating Panginoon? Nako, malapit na po akong magwakas sa mga mensahe, pero paganda po ng paganda ang mga mensahe po ng mga talinhaga ng ating dakilang guro. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Tingnan po natin yung the parable of the Good Samaritan. Ayan. Lagi nating naririnig, Good Samaritan. Ano bang ibig sabihin ng Good Samaritan? Basta gumagawa siya ng mabuti. Tuwing mahal na araw, nakikita natin yung mga nasa, di ba, meron silang Upland Good Samaritan. Maganda, no, sa pamamagitan ng programang City of Transformation. Maunawaan nga natin from the great teacher, Jesus Himself, ano bang ibig sabihin ng Good Samaritan? Ang Good Samaritan po ay nagmula sa talinhaga ng Good Samaritan. Ito po ang ibig sabihin nito. Meron po kasing isang Samaritano, bakit binibigyan natin ito ng diin, na napadaan daw po doon sa lugar at may nakita siyang isang biktima ng crime o halos mamatay ng taong ito. At yung tao pong ito ay isang Hudyo. No? Nagdaan daw po doon sa senaryong iyon ang kapwa niya Hudyo at ito pa ay mga religious people, no? Some of the people na dumaan doon ay mga worshippers o nagtatrabaho sa templo at kapwa niya ring Hudyo. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagbigay ng tulong doon sa kaawa-awang halos mamatay-matay na katawan ng isang Hudyo. Pero kaya ito po'y napakapumoso o napakatanyag na talinhaga ng Panginoong Yesus. Meron pong nagdaang isang Samaritano. Gusto ko pong bigyan kayo ng tip why naging controversial, no? Bakit naging issue ang Good Samaritan? Kasi po, kung inyo po lamang pong mamarapatin na ipalawanag ko po ng kaunti lang, no, yung brief background, bakit napaka-famous po ang Good Samaritan? Kasi ang Samaritan po at ang Jew ay magkalaban. Sila po, in their culture, in their custom, ay hindi po nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Kaya nga po, dapat sa panahong ito, paalala lang po, pinapaalala ng Good Samaritan na dapat wala po tayong parti-partido, wala po tayong kinakampihan, wala po tayong pinipiling taong tutulungan. Basta nakita natin na nangangailangan ng tulong na ito, wag na natin siyang kulayan. Ano bang kulay niya? Atin ba siya? Kakampi ba natin siya? O maniniig kaya sa atin o mananaig ang espiritu ng pagkaawa at pagnanais na matulungan ng taong ito. That is why marami po kasing parables ang Panginoon, hindi ko na po mabibigay sa inyo lahat. No po? At ito po ay isang nagtuturo ang parable na ito ng Good Samaritan sa atin na dapat meron tayong pag-ibig. Diba? Yung last episode natin is we talk about love. Diba? At makikita natin dito na ang paglilingkod sa lahat ng tao ng walang prejudice. No? Actually, noon pa talaga uso, no, yung bawal ang judgmental. No? Dapat sa pagtulong natin, hindi tayo nagja-judge.
Right away, yung talagang tinatawag nating instinct ng isang may banal na pagkatakot sa Panginoon o may mabuting puso ay ang tumulong sa kapwa, no matter kung sino ang taong ito. For more details po ng parable of the Good Samaritan, you can read sa Luke chapter 10, verses 25 to 37. Okay? Now, let's go to the parable of the lost sheep. No? Ito ay mas kilala kasi yung the prodigal son, pero magkakasama po yan, yung parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost son. No, lahat pong ito ay nagde-demonstrate according to the great teacher ng dakilang pag-ibig ng Diyos at pagmamalasakit niya sa bawat isa sa atin, no? Yung paghahanap niya ng mga nawawala, no? Actually, again, maririnig niyo po sa akin na may dalawang uri lamang ng taong nabubuhay sa mundong ito. Ano po yon? Those who are lost and those who are already found. Mga taong natagpuan na, meaning to say, nakilala niya na ang Panginoon. Dumating na sa puntong nagsisi siya ng kasalanan, nanampalataya siyang kaya namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo ay para bayaran ang kanyang mga kasalanan. At hindi lang yon. No po, mga taga-subaybay po ng programang City of Transformation dito sa Kabuyaw on Air. Tinanggap nila ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Nanumbalik sila sa Panginoon. So itong parable of the lost sheep ay nagbibigay sa atin ng magandang mensahe mula sa ating dakilang guro na dapat tayong lahat ay manumbalik sa ating Diyos. At dahil nga sa kagustuhan ng Diyos na manumbalik tayong lahat, minarapat niyang ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay magkatawang tao. Siya po ay namuhay na parang, sabihin na natin 100% man. Bagamat siya din po ay 100% God. Bakit niya ginawa to? Upang iligtas ang makasalanang tao, upang hanapin daw ang mga nawawala. Alam niyo po, hanggang sa ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya, marami po ang mga tao, hindi lamang sila afflicted or sila ay infected ng COVID-19 o anumang klaseng variant na virus na yan. Kailangan po natin hindi lamang ng kagalingan, hindi lamang po pagpapala, kailangan po nating maligtas. Kailangan po magkaroon tayo ng assurance na whatever happens, nung nakaraan, marami pong tumawag sa Diyos, no? Nagkaroon lang ng lindol, 5.5 magnitude na nakasentro sa Tagaytay City at saka sa Occidental Mindoro, maraming tao ang napadyos ko po, tulungan mo po kami. Sabi ko nga, sa birong panalangin lang, Lord, sana laging lumindol. Why? Maraming tao ang nanunumbalik sa Diyos. Ako po, naniniwala ang pandemyang ito, kayang-kayang wakasan ng Diyos. Amen ba? Alam natin, ang pandemyang ito'y ginagamit lang ng Diyos para maging dahilan upang tayo lumapit sa Panginoon. Ang ating pong dakilang guro, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, ay nagturo hindi lamang para makilala siya bilang dakilang guro, upang maihatid ang kaharian ng Diyos sa puso ng mga tao, tanggapin ang iniaalok na kaligtasan, i-embrace ang pagmamahal ng Panginoon, isang Diyos na nagmahal sa atin, nang gayon na lamang. Paano niya ito pinatunayan? Ipinadama niya ito nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, noong tayo ay mga makasalanan pa. Mula po sa ating Panginoong Yesus, na napakadakilang guro, ito po ang kanyang mensahe na nais pong ipabatid sa inyo. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon at kaya po siya nag-alay ng buhay para ialay ito sa iyo at sa bawat isa. At sa punto pong ito, tayo po ay manalangin. Ito po ang isang bagay na kailangan natin sa kapanahunan. Tayo po ay yumuko, saan man po kayo naroon. Sige po, hayaan nyo lamang po makiisa kayo sa panalangin ito. Aming Diyos Ama, na ngayon alam naming nakatunghay saan man kami naroon, sumusubaybay sa programang ito ng City of Transformation dito po sa Kabuyaw on Air. Nawa kami po ay pagpalain mo ang mga mensaheng inihatid mo sa amin bilang ikaw na aming dakilang guro ay hindi lamang namin napakinggan, hindi lamang kami na-bless o kami natuto, kundi magkaroon kami ng pagnanais na isa pamuhay ang mga mensaheng ito. Panginoon, dalangin namin na abutin mo ang bawat nanonood, sumusubaybay, even sa mga replays o review ng mga mensahe ng mga programang ito. Lord, i-bless mo sila, pagalingin ang mga may sakit, at hayaan mong katagpuin mo ang bawat maliit hanggang sa pinakamalaking pangangailangan
ng iyong mga anak. Salamat po, nawa ang kaligtasan, maging ang pag-ibig mo o aming Ama, ang pagpapala ng Panginoong Hesus at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay maranasan namin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa aming mga buhay hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. I-bless mo rin ang mga programa dito sa Kabuyaw On Air at lahat ng mga nakikinig ay bigyan mo ng special bonus and packages of blessings. Muli, sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At muli, ako po ang inyong nakasama sa programang City of Transformation dito sa Kabuyaw On Air. Ako po si Pastor Dave Javier ng JIL Church Southville at nagsasabing isang pinagpalang araw po sa bawat isa.